Sa video na ito ay pag-aaralan natin kung paano nga ba nabubuo o pumuputok ang isang bulkan. Ang volcano o bulkan ay isa sa mga pinakamalakas na forces of nature o puwersa ng kalikasan. Ito ay isang vent o singawan kung saan lumalabas ang molten rock at gas galing sa magma chamber. Ito ay may iba-ibang height o taas, shape o hugis, slope o dalisdis, at tarik o steepness. Ang alam natin na kapag sa tuwing pumuputok ang bulkan ay dahil ito sa paglabas ng magma mula sa ilalim ng lupa. Pero ang tanong, bakit nga ba ito lumalabas? Paano ito nangyayari? Ang pagkabuo o pagputok ng isang bulkan ay nakasalalay sa tatlong factors: ang overburden o lithostatic pressure, rock strength, at magma static pressure. Ang lithostatic pressure ay ang bigat ng layers ng mga bato at lupa na siyang tumutulak pababa sa magma. Ang rock strength naman ay ang tibay ng mga bato. At ang magma static pressure naman ay ang puwersa na galing sa magma at mga gases na kasama nito na tumutulak naman pataas. Ito ang balanse o equilibrium na dapat mapanatili para walang mangyaring volcanic eruption. Pero ito ay imposible dahil may ibang factors na nakikisali. Gaya ng nasabi kanina, ang magma static pressure ay ang puwersa na nagagawa ng magma dahil sa pag-akyat nito. Ito ay umaakyat dahil ito ay mainit na umaabot mula 700 hanggang 1,300 degrees Celsius. At dahil ang magma ay mainit, ito ay gumagaan at umaakyat. Ngayon, ang nagpapalala pa sa pressure ay ang mga gases gaya ng water vapor, carbon dioxide at sulfur dahil sila ay nakakabuo ng mga bula. Para silang mga bula sa loob ng isang soft drink pagkatapos yugyugin. Sila ay nagsisiksikan sa taas at nagpupumilit lumabas. Pero paano naman nakakalabas ang magma? May iba-ibang dahilan kung bakit nakakaputok palabas ang magma. Ang una ay ang tectonic plates movement. Dahil sa paggalaw na ito, nagkakaroon ng mga fissures o mga bitak. Dito na ngayon dadaan ang excited na makalabas na magma. Pangalawa ay ang hydrothermal alteration. Ito ay ang pagkatunaw ng mga bato na siyang pumipigil sa magma. Remember na ang magma ay napakainit at acidic at dahil sa pagkatunaw ng mga bato, nagiging mahina na ngayon ang lithostatic pressure at madali nang masisira ng magma. Another reason naman yung tinatawag nating unloading dahil sa erosion o deglaciation. Dahil sa pagkawala ng lupa, bato o glaciers sa ibabaw, again, humihina ang lithostatic pressure na pwedeng magsanhi ng pagputok ng magma palabas. Ngayon, ang pagputok ay pwedeng explosive o effusive. Ang explosive eruption ay ang malakas at biglaang pagputok na dahilan para tumilapon ang magma sa hangin. Ang dahilan dito ay ang pagkakulong ng mga gases gaya ng water vapor, carbon dioxide, sulfur at iba pang gases sa viscous o malapot na magma dahil sa napakadami nitong silica. Gaya ng nasabi kanina, ang mga gases na ito ay nakakabuo ng mga bula na magsasanhi ng pagkabuo ng matinding pressure na magsasanhi ng malakas na pagputok gaya na lang ng isang soft drink na binuksan matapos yugyugin. Ang ganitong klase ng pagputok ay napakadelikado dahil maaari itong magsanhi ng pagtilapon ng mga malalaking tipak ng bato at paglabas ng nakakalasong alikabok. Ang effusive eruption naman ay hindi ganun kalakas gaya ng explosive eruption.
Ito ay dahil sa non-viscous ang magma, meaning wala itong masyadong silika na magkukulong sa mga gases. Dahil dito, ang lava ay dadaloy lang sa lupa na parang isang tubig lang na walang malakas na pagsabog na nangyayari. Pero, sabi ng mga eksperto, effusive eruption din ang tawag sa paglabas ng magma sa isang bulkan matapos ang isang explosive eruption. Ano-anong uri naman kaya ng mga bulkan ang nabubuo ng viscous at non-viscous magma? Ito ay pag-aaralan natin sa next video kasama na ang iba-ibang uri ng pagputok o explosivity. Now, it is time for our... Alam nyo ba na ang salitang volcano ay nanggaling sa salitang volcano? Isang isla na may maraming mga bulkan? Ang volcano din pala ay nanggaling din sa pangalan ng Roman god of fire o blacksmith ng Roman gods na si Vulcan. Cool, di ba? Kung nagustuhan mo ang aming video, please like this video and subscribe. Muli, this is Literacy Corner. See you in the next one.